Bagong lahat, luma muna. Ito yung mga nakasecure ng kontrata after ng deadline. Si Jalen Green nag-agree sa $106 million sa loob ng 3 taon. Sapat na yan pang child support. Siya din ang unang player na merong 2+1 contract na merong 9 figures. 2 taon na guaranteed at 1 taon na player option. Halos kaparehas lang naman ang setup to per year sa max contract, pero 3 taon lang yung kay Green. $32 to $37 million kada taon yun. So hindi naman binarat sa kontrata si Jalen Green, naging flexible pa yung nakuha niya. Sa loob ng 3 taon, kapag si Green ay naging All-Star or All-NBA team member, mabilis niya makukuha yung designated veteran max contract or super max contract. Kapag din natapos yung kontrata na yon, max contract din na makukuha niya. Aabot agad yun ng $200 to $240 million. Kumbaga na-bypass ni Jalen Green yung second contract. Pwede siya makakuha ng max contract na $200 million, magstay man siya sa Rockets or lumipat siya ng team kapag natapos yung 3 taon, kung maganda pa rin yung nilalaro niya. Siya pa ang posibleng player na pinakamabilis na makakuha nun. Win-win situation yun sa Rockets at kay Green dahil sa setup ng kontrata para sa Houston, naging flexible yung kanilang maisasign. Hindi magsasabay si Sengun, Green at VanVleet sa resigning ng kanilang contract. Si Sengun naman nakakuha ng $185 million sa loob ng 5 taon. Mataas na kontrata pa rin yun, pero kung ibabase sa mga player na nakakuha ng kontrata ngayon katulad ni Scottie Barnes, mas mababa ng konti. Aabot pa rin naman yun ng $32 to $40 million kada taon. Wala ring nabanggit kung meron ba yung elevator clause. Ito yung kapag nasama sa All-NBA team, mas mataas yung makukuha. Between Sengun at Green, si Alperen Sengun ngayon ang lalabas na franchise player ng Rockets dahil siya ang nilagyan ng max contract at ibabase sa kanya yung kontrata ng ibang mga player sa susunod. Ang Warriors at si Kuminga hindi nagkasundo sa kontrata, meaning nun do or die ang karir ni Kuminga ngayong season. Dapat hindi siya ma-injured. Ito kasi tumatapos ng karir ng player, hindi nagkasundo sa kontrata tapos nagkaroon ng injury. Hindi lang naman kasi siya yung lottery pick na player na hindi nag-agree sa kontrata, madami pa. Yung iba nagkaroon ng injury bago makapirma, yung iba naman nagkaroon ng kaso kaya naapektuhan yung kontrata or karir nila. Mukha namang hindi mangyayari yun kay Kuminga. Ang hinihingi kasi ni Kuminga at ng agent niya, $224 million sa loob ng 5 taon. Kahit yung iba mga fans hindi rin nag-agree na ibigay ng Warriors yun para sa isang player na hindi naman naging All-Star. Katulad kasi ni Barnes at Cunningham, yung 224 nila pwedeng umabot pa yun ng 240 kapag nasama sila sa All-NBA team selection. Wala namang report kung bakit ayaw ni Kumingang pumirma sa Golden State at bakit niya gustong makuha yung 224. Based sa statement, makita kasi ni Kuminga na si Wagner ay pumirma ng same contract ng kina Scottie Barnes, dun siya naghabol ng mataas. Hindi pa rin naman kasi legit star ng Golden State so far ngayon si Kuminga. Meron kasing unwritten rule sa NBA, katulad na lang ni Tyler Hero. 6 man siya dati pero siya yung nakakuha ng kontrata at pangatlo sa Miami Heat, nakuha niya yung starting unit. Yung pinagkukumparahan kasi ni Kuminga na nakakuha ng max contract, mga starter yun sa kanilang mga team. Si Kuminga naman nagiging 6 man. Kung ibabase sa market value, ang kontrata ni Kuminga ay dapat papatak ng 112 sa loob ng 4 na taon katulad ng kay Trey Murphy ng Pelicans or nasa 150 sa 5 taon katulad naman ni Jalen Johnson ng Atlanta Hawks. Malaking kontrata pa rin yun, $25 to $33 million kada taon. After ng report na yon na hindi nagkasundo ang Warriors at si Kuminga, may lumabas na may backup plan pala yung kampo niya dahil next offseason ang tanging team na magkakaroon ng malaking salary cap ay Brooklyn Nets. Pwedeng ma-assign ng Nets si Kuminga sa kontrata sa loob ng 4 na taon. Ito kasi yung pwede nilang i-offer, pero yung Golden State dahil nasa kanila ang bird rights ni Kuminga, pwede nilang tapatan yung kontratang ibibigay kung sakali ng Brooklyn. Kung sakali din, pwedeng magamit si Kuminga sa Giannis trade kung idadaan yon sa sign and trade. So flexible pa rin yung nangyari dito sa Golden State kahit hindi sila nagkasundo kay Kuminga sa kontrata.